Meron lang akong napansin, mga minamahal, and sana hindi lang ako yung nakakapansin nito. Kasi as a Gen Z, thank you for some senador na nire-raise kami na maging knowledgeable about politics. So, mga minamahal, have you ever wonder what is the biggest fear or weakness ni Sara Duterte? And yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi in some point, mga minamahal, mukhang nakikita ko na, nadodrawing ko na, yung weakness niya na matagal niya nang tinatago. Na I think kahit nga din ako, ngayon ko lang din to napansin, mga minamahal. So, simulan natin dito gawin na lang natin example, yung nangyaring budget hearing. Kasi di ba sa budget hearing, mga minamahal, nung umattend siya ng una kay Senator Risa Hontiveros, kung ano-ano yung pinagsasabi niya to the point na wala na sa punto, wala na sa hulog, kahit very straightforward naman yung tanong ni Senri. Di ba napansin nyo yun, yung pag-uugali niya doon na may halong pagdadabog. And pangalawa, mga minamahal, yung kila Franz Castro na, 'di ba? Tapos kila Raul Manuel. Although tama naman yung sinabi ni Sara Duterte na bakit nagsasalita yung isang convicted na ganyan-ganyan kay Franz Castro, pero it doesn't matter at all kasi yung usapan dito is yung budget. So bakit niya dinamay? Bakit siya naggumawa ng way para pag-usapan yung mga bagay na hindi naman dapat pag-usapan? So probably, mga minamahal, yung napansin ko dito, masyadong lumalayo si Sara Duterte sa totoong issue. Kumbaga, ini-invade niya yung mga questions sa kanya na dapat straightforward niyang sagutin, pero ang ginagawa niya is nagjo-jump siya sa ibang conclusion to the point na imbes na makatulong sa kanya, mas lalo pa siyang nasira. So, ano yung napansin kong weakness ni Sara Duterte? Yung para sa akin, mga minamahal, I think yung biggest fear ni Sara Duterte, yung matagal niya nang tinatago, kasi 'di ba, every time na pag tinatanong siya, 'di ba? Every time na nasusuplak na siya, very defensive. Pansin niyo 'yon? Tapos combative. Kunyari, sabihin natin na tinanong siya tapos hindi siya makasagot, mga minamahal. Ano yung nagiging respond niya? 'Di ba? Pagalit to the point na nawawala na yung emotional intelligence niya, intellectual intelligence niya, kung ano-ano yung sinasabi niya, to the point na hindi na akma yung personality niya sa ginagawang pagkilos at mga sagot niya. So I think, mga minamahal, etong si Sara Duterte, tawag dito, takot sa mga debate. Pansin niyo yun? Oo, weakness niya yun, mga minamahal. Yung pagiging takot na magsalita. Kasi, mga minamahal, sino si Sara Duterte kung wala yung rehearsal? Sino si Sara Duterte kung hindi siya kino-coach ng mga coach niya? Sino si Sara Duterte kung walang nag-guide na advisor sa kanya? Sino si Sara Duterte kung walang script? 'Di ba? So, I think takot si Sara Duterte na humarap. Kasi, yun yung napansin ko, mga minamahal, na biggest fear, I think, ni Sara Duterte is yung pagsagot ng impromptu. Kasi once natanungin siya, kaya nga minsan, mga minamahal, napapansin nyo, nung last year, tinanong siya ni Senator Risa Hontiveros, saan mo ginamit yung 125 million confidential funds? Tapos, ang dami niyang sinasabi, confidential nga so bakit niya pa, ganyan-ganyan, bla bla bla. To the point na naipit siya, na corner siya ni Senri. Tapos sinagot niya sa tree planting, 'di ba? Sa yung libreng pagsakay, sa pagko-commute, tapos foods. Like, doon natin naisip, mga minamahal, na kapag walang script, itong si Sara Duterte, talagang to the highest level, lutang po si Sara Duterte. I think yun yung weakness ni Sara Duterte, na kung wala siyang script, kung wala siyang rehearsal, sino? Si Sara Duterte. Kaya nga, yung nangyari sa budget hearing, mga minamahal, pansin nyo, yung hindi niya pag-attend, mayroon pong ibig sabihin yon.
Actually, walang maganda sa choices kung umattend man siya or sa hindi. Kasi probably mga minamahal, kapag umattend, itong si Sara Duterte, mabubusisi. Di ba, mga minamahal, mabubusisi po yung mga posibleng anomalya sa mga hinihingi niyang budget. Dahil unang-una, hindi niya nga masagot kung para saan yung budget, hindi niya ma-defend kung para saan yung budget. So, presuming mga minamahal na dahil hindi niya nga masagot yung mga question na yun, so probably, mayroong anomalya. Di ba mga minamahal, na posible na ang 2 billion budget niya ay pwedeng gawing 1 billion na lang. So itong si Inday naman, kasi yung ugali pa naman ni Sara Duterte ay maktolera, mahilig magmaktol. So talagang magwawala yan. Tapos in some point, yung hindi niya naman pagdalo, yung posibilidad kasi nito mga minamahal is parang hindi ma-approve. Sa nakikita ko, mukhang hindi ma-approbahan yung budget na hinihiling niya, na gusto niyang makuha. 'Di ba? And kung hindi din naman siya bigyan ng budget, mukha siyang magiging kawawa nun, mga minamahal. Pero isa lang din yung nakikita ko dito eh. I think yung budget na malaking hinihingi ni Sara Duterte, pantapal na yan. I think lang sa mga politician na nakakaalam talaga ng totoong issue na sige manahimik ka, wag ka nang magsalita dahil ang lala ng issue ng mga Duterte sa issue ng korupsyon. So maaari silang ma-reveal kaya doon na lamang sila nagtatapyas sa budget ng OVP. 'Di ba kaya nga hindi ma-defend yung budget ni Sara Duterte. 'Di ba mga minamahal? So I think kaya humihingi ng ganun kalaking budget itong si Sara Duterte para magamit din nila sa mga totoong nakakaalam ng issue na pwedeng magsalita ng against sa kanila. Lalo pat, mayroon akong nababalitaan, mga kongresista, balak na din sanang ipatumba ni former President Duterte noon. 'Di ba? So mga minamahal, para sa akin sa napansin ko lang talaga na mayroong weakness itong si Sara Duterte, yung pagharap talaga, yung hindi niya kayang mag-impromptu. At pansin niyo naman sa ugali ni Sara Duterte, hindi siya gumagamit ng intellectual intelligence, yung emotional intelligence para sumargo sa mga issue. Unlike the president, mga minamahal, kahit impromptu na tanong, nasasagot niya ng maayos, 'di ba? With respect pa din kahit papaano. Hindi katulad ni Sara Duterte. Minsan, may Yusek will answer that. Di ba ganun si Sara Duterte? So, my God, I am really, really scared in the future. Kasi, what if magpresidente to? Walang prinsipyo, walang core value. Which is yung kailangan natin dito, if we have a president, syempre una, intelligence. Principle, core value. So, kung wala ka nun, kawawa ang Pilipinas nun. Magde-decide ka ng batay sa gusto mo lang. So, in the future, kawawa din kami mga vloggers. Kasi kami nagkikriticize sa'yo. Anong gagawin mo sa amin? 'Di ba? Kakasuhan? Ganon? Oh my goodness, mga minamahal, na natatakot ako sa future din namin. Kasi kung si Sara, hindi naman sa natatakot na ayaw naming mag-president si Sara Duterte, but natatakot kami sa capacity niya kasi iba siya magalit. 'Di ba? Yung galit niya wala sa wala sa utak Wala din sa puso. Yung galit na parang galing lang sa puwet, 'di ba? Kung pumutok yung butchi niya, lagot ka. Parang ganun. Lalo pat nakita na natin na nanapakto ng sheriff, 'di ba? So kayo mga minamahal, what do you think? Yung greatest fear ni Sara Duterte, para sa akin yung napansin ko lang doon is yung pagsagot ng impromptu. 'Di ba mga minamahal? Yung pagsagot ni Sara Duterte ng impromptu, I think yun yung weakness niya. Yung hindi siya makasagot ng maayos, pag tinanong siya ng walang script, 'di ba mga minamahal? So, kailangan niya muna kapag pumunta sa Senate hearing or sa Congress, ganyan, kailangan niya muna mga minamahal ng rehearsal. Kasi wala si Sara Duterte kung walang rehearsal. Hindi natin siya kilala kung walang rehearsal. Kasi kung ano-anong pinagsasabi niya, shiminat-like, mga ganyan-ganyan. At tinulungan ka namin noong 2016. Ikaw, convicted ka, which is out of the blue.
yung kanyang mga pinagsasabi. But anyway, I am praying pa din in the future na sana mas maging well knowledgeable and educated yung mga future voter, especially sa aming mga katulad naming mga kabataan. And sisimulan ko to, syempre, I will raise some youth na maging more productive and more knowledgeable about certain candidate na iboboto nila. Background check, and tingnan natin yung mga ginagawa nila. Sundan natin, subaybayan natin. And hindi naman kasi lahat perfect, but we can balance kung sino yung the most and the lesser evil. 'Di ba? So anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.